Bago po tayo magpatuloy, sa mga bago po sa aking channel, paki-like ang video na to and paki-subscribe na rin po at paki-pindot ng notification bell. Maraming salamat po. Hindi ko alam kung bakit nasa malalim na ang gabi ay may kumatok pa sa pintuan ko. Medyo kinabahan naman ako, kaya naman tiningnan ko muna kung sino ang nasa likod ng pinto. Gabing-gabi na at nandito ka pa, hindi ba't bawal kang pumunta rito? May pamahiin, inis na bungad ko sa asawa ko. He's wearing his pajama and his very tight white t-shirt. Nakapaut ito na tumingin sa akin. Fuck pamahiin, I miss my wife. At matutuloy ang kasal natin, no? Dahil wala naman ikaw na balak matakasan ako, hindi ba? Mahal, patay na patay ka kaya sa akin. Kayabangan na naman po niya. Inismiran ko siya at pinapasok na sa loob. Agad niya akong niyakap. Ibinaon ang kanyang mukha sa pagitan ng aking liig. He slowly sniffed my scent and I can feel his hot breath. I miss you really. Madamdamin itong nagsalita sa akin. Kahit kailan talaga tong asawa kong to. Miss mo na ako, isang araw pa lang naman po tayong hindi nagkikita eh. Bukas naman ay sulong mo na ako. Mula umaga hanggang gabi, dapat hindi ka na pumunta rito. Sad ko habang ipinapaalala ang bili ng mga matatanda. Wala namang masama kung susundin natin yun eh. But I miss you. Sambit niya na parang bata. Bakit? Hindi mo ba ako namimiss, mahal? Parang bata eh. Pero ito yung pinaka-favorite side niya. Maliban kapag nagsiselos ito. He is being childish kapag kami lang. Kalalaking tao. At kalaki ng bulas. Miss na rin naman kita eh. Dito ko na nga matulog. Pero agad ka ring aalis ha. Baka bugbugin ka ni Ma'am at ni Artemis. Kapag nadatnan ka nila rito, paalala ko sa kanya, itong lalaki naman kasing ito, napakakulit ng lahi eh. Oo nga po, tara na at matulog na tayo, mahal. I just want you to cuddle tonight. Parang pakiramdam ko kasi ay mawawala ka eh. Sambit niya ha, hinampas ko naman siya ng mahina. Saan naman ako pupunta? Paranoid ka na naman. Tulog na nga tayo. Huwag ka na maraming iniisip. Mahal na mahal kita. Yan lang ang patutunguhan nating dalawa. Madamdamin na anya ko sa kanya. Umakto naman siya na tila kinikilig. Akmang hahalikan niya ako, ay pinigilan ko siya. Oops, bawal. Sahanin mo na yan. Bawal muna ang utang muna. Natatawa na paalala ko sa kanya. Sumimangot naman ito. Humanda ka sa akin bukas. Che. Nakatulog kami na magkayakap. Ganito ang salitang kontento at pangarap. Kahit ganito lang hanggang sa pagtanda. Nagising ako kinabukasan at wala na si Blake sa tabi ko. May sulat na nakalagay sa tabi ng lampshade. Nagpaalam na raw ito at baka maabutan siya ng kanyang Amazona na ate at nanay. Natawa naman ako. May pa-breakfast in bed pa akong itong hinanda. Nandito ang mga personal kong taga-ayos ng makeup at buhok. All set na ang lahat. Ako na lang ang kulang sa simbahan. Pagkalabas ko ng pinto ay may boy na lumapit sa akin. Sundan ko raw siya sa sasakyan. Nagtaka pa nga ako kasi ang gara naman ng sasakyan na gagamitin namin. Ngunit ipinagkibit balikat ko na lang. Habang nasa biyahe kami ay nagtataka ako. Una ay yung driver ko. Mukhang hindi mapakali. Pangalawa ay tila iba ata ang binabagtas namin na daan. Manong, iba ata itong dinadaanan natin. Hindi ito yung papunta sa kasal ko ah. Tila sa oras na ito ay labis na akong kinakabahan. Lumingin ito sandali sa akin. He apologized. Pasensya na po ma'am, napag-utusan lang ko. Anya. Sa sobrang panik ko ay hindi ko na maiwasan na makipag-agawan ng manibela sa driver. Kailangan kong makalis dito. Kailangan kong tumakas. Hindi ko na malayan na nawala na ng kontrol ang sasakyan. Dama ko ang lakas ng impact ng pagbangga ng kotse sa isang puno. Halos mawala na ako ng malay, ngunit una kong hinakap ang aking tiyan. Pasensya na anak, patawad.
Patawad, Blaze. Patawarin mo ako, Blake. Alisa magkalas. Umaga na naman, dinig ko sa labas ang mga mahihinang hampas ng alon. Tila hinahalina ako nito na lumapit sa pangpang at tingnan ang papasikat na araw mula sa karagatan. Tulad ng dagat ay tila ganun din ako, ganun din ang kawalan na nadarama ko. Wala akong maalala sa loob ng ilang taon. Tila limot ko na ang pangalan ko, ang mga nangyari sa buhay ko. Lahat ay parang bula na naglaho sa akin. Ang tanging nasa tabi ko ay si Zack. Si Zack na nagpakilala bilang asawa ko. Raw, sa araw daw ng kasal namin ay nasangkot ako sa isang aksidente. Ako ay nakatulog ng matagal na panahon dahil sa pagkakomatos. Nang magising ako ay nagkaroon ako ng amnesia. Sa tuwing iniisip ko ang mga alaala ko noon, sa tuwing pinipilit kong hagipin ang mga alaala ko, ay parang may pumupukpok sa aking ulo. Madalas ay namimilipit ako sa sakit at nawawalan ako ng malay. It worsened my feelings. I know that something is not complete. I don't know why I feel so void. I know something is off, but I can't deny what it is. Parang blanko na papel ako ngayon. Tila lahat ng alaala ko ay inanod na ng alon. Sa loob ng 7 buwan matapos akong magising ay narito ako sa isang isla. Nasa isang vacation house ako. Ang tanging kasama ko ay ang kasambahay namin na si Manang Batina at si Zack na ngayon ay nasa Maynila raw at inaasikaso ang negosyo ko. Mag-asawa raw kami ni Zack. Kinakwento niya na noong college pa kami ay magkasintahan na kami. Lagi niyang kinukwento sa akin kung gaano ko siya kamahal, pero hindi ko dama ito. Iniisip ko na lang na baka mahal ko nga siya at dala lang ng amnesia ko, kaya wala akong madama na pagmamahal sa kanya ngayon. Hindi ko rin alam kung bakit tila gusto kong makabalik sa Maynila. Pakiramdam ko ay may naiwan ako roon. Pakiramdam ko ay makukumplito ko ang pagkatao ko kung babalik ako roon. 3 taon ako na comatose. At gusto kong maalala lahat ng nalimutan ko. Pero sa tuwing pinipilit ko si Zack ay nagagalit ito at nasisigawan niya ako. Kapag iiyak na ako ay hihingi naman ito ng paumanhin. Pinapatawad ko naman siya. Minsan ay hinihiling niya na magsiping kami, ngunit hindi ko alam kung bakit inaatake ako ng panic attack sa tuwing sinusubukan niya. Ngayon, ang buhay ko ay tila isang ilusyon. Hindi ko alam kung ano yung mga alaala ko noon. Ang alam ko lang ay base sa kwento ni Zack, maliban doon ay wala na. Gusto kong iuntog sa puno ng nyog ang ulo ko. Baka sakaling makaalala kong muli. Dahil ang ihirap ng mabuhay na tila minumulto ako ng mga nakaraan. Kung hindi ko matandaan, I am so void and lifeless. I don't know, but sometimes, some night, I dream about a man. Hindi yun si Zack, pero paggising ko ay nawawala na lang siya. Hindi ko na siya matandaan. Gusto kong magtanong kay Zack, ngunit alam ko na magagalit lang yun. Ma'am Alisa, haro Diyos ko, akala ko naman po ay kung saan kayo nagpunta. Pinakaba niyo naman po ako, ma'am. Alam niyo naman na kabilin-bilinan ni Sir na huwag kang masyadong maglalayo sa bahay, ma'am. Hingal na saad ni Manang Batina. Humingi naman ako ng pasensya sa may edad na naming kasambahay. Pasensya na Manang, para naman na hindi na kayo nasanay sa akin. Sa tuwing umaga ay narito lang ako sa dalampasigan. Tinititigan ang pagsikat ng araw. Totoo yun. Kamot ulo naman ang matanda na namin nakasambahay. Sa bagay ma'am, o siya, halika na at nakahanda na ang ating almusal. Mamayang tanghalian ay uuwi na si Sir Zack. Naalala ko na linggo nga ngayon. Panigurado na wala itong trabaho ngayon at uuwi siya. Excited naman ako dahil pagluto ko siya ng paborito niyang adobo na maraming sili. Pagod yun at gutom marahil matapos ang mahaba niyang biyahe. Bumalik na ako sa bahay namin. Dito sa isla, maganda ang konkreto ng bahay, kumpleto sa lahat ng kagamitan at tila modernist ang disenyo. Sa kusina ay nag-almusal muna ako at hinanda ni Manang
ang pritong itlog, daing, hotdog, ham, at fried rice. Nang mabusog na kami, ay tinulungan ko si Manang sa gawaing bahay. Nang una ay ayaw ni Manang. Napapagalitan kasi siya ni Sak. Masyado naman kasi akong ini-spoiled lang ng lalaki na yun. Kahit hindi naman kailangan. Kaya nga, usapan na lang namin ni Manang ay tutulungan ko siya sa trabaho niya sa tuwing wala si Sak. At saka masyadong matanda na rin si Manang. May mga trabaho na siyang hindi na kayang gawin. Kaya sa paglalaba at iba pang mabigat na trabaho ay ako na rin ang sumasalo minsan. Isa pa ay wala akong kagawin ay baka mabaliw na ako sa sobrang bored dito. Alas 10 sakto ay kinuha ko na ang dapat kuhanin. Si Manang na ang bahala sa labas at nagdidilig na ng mga orchids ko. Isa sa mga pinagkakaabalan ko since inip na ako rito sa isla at ako na ang bahala sa mga lulutuin dito. Matapos ko na itong panghimagas namin mamaya na Graham cake. Mahilig kasi roon si Sak. At saka iwan ko ba kung bakit madali lang ako matuto na magluto. Nanonood lang ako sa YouTube pero naka-disable na bigay na laptop at cellphone ni Sak sa akin ang ibang social media sa tuwing sinesearch ko ang pangalan ko. Alisa Rutherford ay wala namang lumalabas na impormasyon. Inihanda ko na ang manok, toyo, soka, paminta, dahon ng laurel at iba pang sangkap upang makapagluto na ako ng adobo. Tiyak na ikakatuwa ito ni Sak. Nang makita ko ng kumukulo ang sabaw ay hininaan ko ng init ng apoy. Patutuyin ko na lang ng bahagya at hayaan na mangibabaw yung anghang na sili na nilagay ko. Amoy na amoy sa buong kusina ang aroma ng niluluto ko. Ang bango naman ang luto niyo, ma'am. Tiyak na matutuwa si sir niyan. Kuhang-kuha mo ang kiliti ng timpla sa paborito ngayong ulam na adobo. Sambit ni Manang habang hinihintay ko naman luto ng adobo ay narinig ko ang pagtunog ng pinto at ng wind chime. Ang pagtunog ng pinto at ang wind chime. Alisa, I'm home. Nasaan ka? Sambit niya. Mukhang narito na si Sak. Sa kusina, sigaw ko pabalik habang nakangiti ako. Hi, mabuti at nandito na siya. Kapag nandito ito ay hindi ako naiinip. Bawal din kasi ako pumunta sa mga taga-baryo sa kabilang panig ng isla kapag wala si Sak. Imagine my boring life. Nilapitan naman ako ng lalaki. Hinalikan ako sa labi. Ngunit hindi ito nagtagal. Dagli ay nag-iwas ako. Hindi ko alam ngunit hindi ko gusto ang pakiramdam nang hinahalikan niya ako. Ngumiti lang ito ng tipid at saka na niya pinansin ang ginagawa ko. Ang bango naman ang niluluto ng asawa ko. Sambit niya habang binubuksan ang nasa kawali na niluluto ko. Adobo, my favorite. Wow! Kumuha ko ng platito at kutsara. Nilagyan ko ito ng isang piraso ng karne at sabaw nang ipatikim ito kay Sak ang niluluto ko. Aw, mainit! Umaaray na sabi niya. Ayan, subo kasi agad ng subo. Tinawanan ko naman siya at nagpout naman ang ulo ko. Nasaktan na nga ako, tinatawanan mo pa. Hahaha, sorry na. Hipan mo muna kasi, sambit ko sa pagitan ng aking pagtawa. Ngayon ay hinihipan niya muna bago tinikman ang luto ko. Exaggerated itong umuungol kuno sa sarap. May tirik mata pa na ikinakatawa ko naman. Wala talagang boring moment na kasama ako itong si Sak. Napakakulukoy kahit na napakapogi. Pasado, kain na tayo at gutom na ako, sambit niya. Oh, pumanhi ka na sa kwarto at magbihis ka na para makakain na tayo, sambit ko naman. Kumunot noon naman at inamoy ang kanyang sarili. Hindi naman ako mabaho reklamo niya na ikinatawa ko naman. Kahit na pawis ka magbihis ka na at masamang magpatuyo ng sa likod. Saway ko sa kanya. Ang kulit parang bata Yes, mahal ko, sambit ni Sak. Sabay excited na pumaakyat sa taas. Bigla naman akong nakaramdam ng kirot sa noo nang marinig kong tinatawag niya akong mahal. Naupo muna ako saglit at hinayaan na lumipas ang sakit na namumutawi sa sentido ko. Iniinom ko yung gamot na para rito. Nang medyo umayos-ayos na ang pakiramdam ko, ay inaya ko na si Manang na kumain. Ngunit ang sabi niya ay mamaya na lang daw. Pupunta muna si Manang sa kabilang panig at makikipag-usap sa mga tao roon.
Ako na lang ang nagsandok ng kanin at ulam, nag-ayos ng mga kutsara at plato, naglabas ng soft drinks na 1 litro at saka na kami kumain ni Sak. Maganda siyang sumubo ng sunod-sunod. Kaya naman sinuway ko siya at baka mabulunan ito. Dahan-dahan naman, Sak, kapag ikaw talaga mabulunan. Bawal ko sa kanya habang inaabutan ko siya ng 1 basong soft drinks at 1 basong tubig. Ang sarap kasi ng luto mo eh. Namimiss ko ito habang nasa Maynila ko eh. Sambit niya habang nakangisi. Bigla naman ako sumugot ng lakas ng loob. Kailan mo ba kasi ako dadalhin sa Maynila? Tanong ko. Bigla naman umasim ang mukha ni Sak at seryosong tumitig ito sa akin. Please, Alisa, you know it's not possible right now. Makakasama ang pagpunta mo ron habang nasa medication ka pa. Huwag ka naman sana makulit ah. Pakiusap niya. Malungkot naman akong sumang-ayon. Naiinip na kasi ako rito eh. Sambit ko naman sa mahinang tono. Then we will meet later your friends on the neighboring barangay. Para hindi ka naman mainip. Saad niya and it's instant ay tila nagliwanag ang mata ko. Salamat naman. Thanks Saki. Masayang sambit ko at nagpatuloy na ako sa aking pagkain. Anything for you, Al. You know how much I love you. Ikamamatay ko kung mawawala ka sa akin. Sambit niya na madamdamin ng pamamaraan. Nag-iwas naman ako ng tingin. Hindi ko pa kayang suklian ang nararamdaman nito. Kahit pa sabihin niya na mahal namin ang isa't isa bago ako mawala ng alaala. Pakiramdam ko ay may kulang pa and it's unfair on both of us. If I will tell I love him without actually mean it. Matapos kumain at magpahinga ay nagsimula na kaming magbaybay papunta sa kabilang barangay o sitio. Maraming bahay na malapit sa dagat. Marami na rin akong naging close na kaibigan dito. Lalo na yung mga kababae na narito sa baryo na to. Alisa, buti at muli kang nabuhay kaibigan. Ang pretty mo talaga, para kang Diyosa. Angas na bati sa akin ni Nene na makita nila ako kasama ang aking asawa. Nambula ka na naman, Ne. Sige na, kami na ang bahala sa merienda natin mamaya. Natatawa na saad ko. Yun naman pala eh, sambit ni Maricar na natatawa. Isa rin sa mga naging kaibigan ko. Kita ko naman si Sak na kinakausap na yung ilang binata na mangingisda sa Pampang. Hindi na ako magtataka kung bakit hindi ka madalas palabasin ng asawa mo. Sa ganda mong yan ay, hindi na ikaw yung tipong pinapakawalan pa. Ani ni Nene habang nasa puno ng nyog. Break muna sila sa pananahi at nangangalay na raw ang kanilang mga kamay. Gusto ko sana na magpaturo kaso ayan manisak. Ha? Tigilan nyo na nga yung pambubola nyo ha. Ha, sambit ko naman. Hindi rin naman pakakawalan ni Ateng Alisa nyo. Yan si Sak, gwapo at habulin ng mga Ako noon, alam nyo naman na nawalan ako ng alaala. Gusto ko lang naman malaman, baka may nalalaman kayo. Ayaw kasing masyadong magkwento ni Sak eh. Sambit ko naman. Nagbabaka sakali na may mahita akong kasagutan. Hindi nga eh, ngayon ka lang namin nakita at nakilala. Wala naman masyadong nakatira sa magandang bahay ninyo eh. Ang alam lang namin ay bahay bakasyonan yan. Nakita ko lang nung unang beses yung si Sak 3 years ago at nag-iinom. Yata yan sa Karatig Isla, sa Boracay baga. Ani Nene. Hindi ko mawari pero nang banggitin niya ang Boracay ay tila kumirot ang sentido ko. May malabong alaala ang biglang sumagay sa isip ko. Sino si Blake? Karma, Blake San Ferrer. Darkness, the darkness again. Imagine that this darkness erased my sanity out of my mind. Lagi ko na lang tinatanong kung bakit, saan ako nagkulang,
Bakit niya nagawa sa akin yun? Is this her kind of revenge? Then it is pack up. Nung araw po na pinilit ni Alisa na hindi sumipot sa kasal namin, iyon din yung araw na para akong mamamatay sa sakit. I thought she loves me. Akala ko, ayos na ang lahat, pero pinili niyang iwan niya ako, kami ng anak namin. Gusto niya ba akong turuan ng leksyon? Dahil ba ito sa mga nagawa ko sa kanya noon? Then, she's good on making me devastated. I searched for her. I did not easily try to give up. Ang alam ko ay hindi lang siya sumipot. There may be a reason why. Marahil ay nakidnap ito, pero may nagpadala sa akin na isang sulat. Marcel, my ex-wife best friend, confirm it is Alisa writing. At nakasaad dito, ang mga katagang halos ikababaliw ko na. Dear Blake, now you tasted your medicine, right? You are just wasting your time on trying to find me because you can't and you will never see me anymore. Goodness, mabuti at nahulog ka na sa bitag ko. Masakit ba, Blake? Then you deserve it. Dahil sa ilang taon natin na pagsasama ay hindi mo nakita ang worth ko sa'yo. I will also tell you that you don't deserve me. Ikaw na ang bahala kay Blaze. Alagaan mo ang anak natin. I did my job, so do your part. Or someday, I will get him from you. So yun lang ang gusto kong sabihin. Blake, sana magtanda ka na. I hope you can finally forget me because my love for you is just as you. I just want you to teach you a lesson, Alisa. Ang mga kataga na yan ay ayaw na tanggapin ng utak ko noong una. Ayaw kong maniwala na sa kanya nanggaling ang mga salita na yan. Sana ay nagpakita na siya at sa harapan ko niya sabihin lahat ng ito. Everyone know how devastated I am, not just me but also my child and her family. Dahil maski sa kanyang nanay at lolo ay nawala na siya ng kontak. Hindi ko lubos maisip na kung totoo ang galit niya sa akin, ay may puso itong idamay sa pag-aalala ang kanyang mga magulang. And one of the most devastated persons she left because of her revenge is our son. Mabilis na namayat ang anak namin. Our son became so aloof and hard-headed. He became so stubborn that we can't actually tolerate it. Minsan ay nasisigawan ko na ito. Alam ko na lumalayo ang loob ng bata sa akin. Blaze loves her mother more than I. Sometimes, sa akin niya ibinabaling ang sisi kung bakit siya iniwan din ni Alisa. Sobrang lalim na ng sugat na ibinibigay ni Alisa sa buhay ko para akong mababaliw ng ilang buwan. Minsan ay nalulunod na ako sa kakaisip kung bakit. Bakit nga ba niya naisipan na gawin yun? Is she meant everything she wrote on that piece of paper? Dahil hindi ang babaeng kaharap ko ang nagsulat nun, naniniwala na rin ako. Humahawak pa rin ako kahit na ang hirap ng panghawakan. 3 years have passed, 3 taon na, ngunit hindi pa rin naghihilom ang sugat na natamo ko mula sa pang-iiwan niya. It's been 3 years and it still hurts like hell. It has no difference with how it feels since day one. It's still an open wound till now. The pain is still and cannot held by the time for me to forget the pain. I somehow drown myself on working, doing a pile of job just to forget the ache for a moment. I just want to spend time doing office work. I don't want to go in a corner and fucking cry again. I know she's still the one. I never loved Denise as much as I love her. I thought she is different with Denise, but hell, she still leave me just for a vengeance. I hope she get the satisfaction she needed. I did not acknowledge the time that I already worked beyond my capacity. I almost forgot to take my lunch again. If Mary did not remind me the time. Mary put a lunch back in front of me. She gave me a sincere smile. Kain ka, boss. Masamang nalilipasan ng gutom, hindi maganda sa kalusugan natin. Sa panahon ngayon, mahirap magkasakit. I appreciate her sincerity. Just like an old sister. Thanks, Mary. Kakain na rin naman ako. Sambit ko habang iniayos na ang mga folder sa lamesa ko. I have still papers to sign in. And to evaluate as well. Lumang tugtugi na yan, sir.
Alam naman natin na kung hindi pa ako papasok dito sa lungga mo, ay hindi ka na naman kakain ng pananghalian mo. Sambit nito. I turned silent again because of the guilt. Yeah, I lost my appetite 3 years ago. Everything that I consumed became tasteless, like food. I can't appreciate my life anymore. Yeah, I'm sorry. I just have my lunch now. Don't worry again. I can manage. Sambit ko ulit habang binubuksan na ang lunch bag. Makita ko na ang cross ng braso ni Mary sa harapan ko. Remind lang kita, sir. Sir Blake, ha? Kakaopera mo pa lang nang dahil sa pagpapalipas mo ng gutom na yan. And yet, here you go again, doing that bad habit of yours. Sir, hindi ka robot ha? Paalala ko lang. She sarcastically aforementioned. I sigh. I know I am not a robot. I wish I am. Then I won't be his miserable again. I wish I can easily erase that ache. Tila pagod ko ng sambit. Sir, malungkot ko na niya. Hindi ko kayo kayang payuhan diyan. Wala ako sa sapatos nyo. I can't judge how much pain you are dealing before until now. Pero time will come once hell. Siguro kailangan ko na lang tanggapin na karma ko na itong lahat. I always deserve what is coming, right? Kasi gago ako dati eh. Ginago ko yung asawa ko eh. Maybe I was too jerk for her to leave me. Yun na lang ang nasabi ko. Sir, nagbago na kayo. Sinubukan yung bumawi. At alam ko na may dahilan kung bakit nangyayari itong ng lahat. Iyon na lang ang sinabi niya bago lumabas sa aking opisina. Nalunod na naman ako sa malalim na pag-iisip. I am too delusional before. Maybe that I think everything that I have done is enough to forgive me. That her way maybe on forgiving me is breaking me as much as I break her before on our past. Kumain na ako kahit na wala na naman talaga akong gana. As I said, I lost my appetite that I cannot appreciate the taste. Everything tastes bland and lifeless. It looks me a while before finishing this small amount of food. I am just eating for the sake of living for my son. Kung wala si Blaze ay matagal ko nang sinukuan ng buhay kung ito. Namayat din ako ng konti. I am still muscular but not that much since I don't eat the way I ate before. I miss my old self. I miss the old Blake. I wish I could turn back the time and just correct my mistakes. Matapos ako makapagtrabaho ay umuwi na ako. I am living with mom and dad. Hindi na ako umuwi sa bahay namin. Sana ni Alisa kapag kasi naroon ako ay tila mamamatay na ako sa sakit. Ang dami kong binuong pangarap na kasama siya. Pero sa huli ay ako lang pala ang maiiwan. She is gone and she just threw our dreams like a garbage. Pagka-uwi ko ay tila mas lalo pang nasira ang araw ko. Hindi na nagsawa itong babae na to. She kept pestering me, visiting and trying to get back us even though we are hopeless case from the start. You're home, anya na may masayang ngiti. She's wearing a bit revealing dress. Her straight hair before cut in an apple cut. Nilagpasan ko lang siya at saka akmang papataas nang pigilan niya ako. I am having a headache and yet this woman. Blake, mag-usap naman tayo oh. It's been 3 years. Tanggap ko naman na may anak ka na. Tatanggapin ko lahat. I want us back, just like our old relationship, right? Bakit hindi mo kayang tingnan ako tulad ng pagtingin mo sa akin noon? Wala na si Alisa at kaya ko na siyang palitan sa buhay mo. Anya na tila baliw na nagsusumamo. Tinanong mo ba ako kung kaya kitang tanggapin? Hindi. Nandiyan na si Alisa o wala. Hindi ko masisikmura na mahalin ka ulit. Denise, you can continue dreaming pero hindi na ako mapapasayo. Galit naman niya akong tiningnan. Blake, gumising ka na nga. Nandito ako. Ako ang nauna bago ang gagang Alisa na yon. Tinulak ko siya ng akmang hahalikan niya ako. Sino ang... Tanong ko sa mga katulong. Lumapit naman ang mabata-batang katulong. Mukhang bago. Sir, ako po. Takot at naiiyak na saad ng katulong. Magbalot ka na ng gamit. Ayaw ko nang hindi nakakaintindi ng sabi. Ang bilin ko ay huwag magpapapasok ng puta sa pamamahay ko.
Umiiyak na umalis ang katulong. Hindi rin makapaniwalang nakatingin sa akin si Denise. Puta? Hindi makapaniwalang anya. I am just a bitch for you, Blake. Minahal mo ako noon, sigaw niya. Noon yun, pagod na ako makipag-argumento sa'yo, Denise. Sumuko ka na lang, ani ko. At saka ko na siya iniwanan. I don't want to deal with that lunatic.